Una sa lahat, marahil narinig niyo na 'tong kuwentong 'to kasi kung kaedad kita like 40s or 50s ka na o di kaya sa 30s siguro narinig niyo rin 'to. Ito ay tungkol sa isang matandang lalaki na hindi tinrato ng maayos ng kanyang anak, 'no, sapagkat ito'y tumatanda na, kinaiinisan na tapos, um, pakikitungo or yung feeling ng anak niya is pabigat na siya sa buhay. So, nung kumakain sila, yung ang dami niyang kalat, daming kalat ng kanyang anak. So, yung ginawa niya is, yung ama niya, pinapakain niya sa isang sulok ng bahay. Tapos, yung kainan niya ay yung bao o coconut shell. So, it went for days na ganun yung ginagawa niya. Until one day po, na-shock yung itong anak ng matanda. Nung nakita niya mismo yung kanyang anak na gumagawa ng bao ng niyog na pinggan. Tinanong niya yung anak niya, "Anak, anong gagawin mo diyan?" Tinanong niya. Sagot ng kanyang anak, "Ito po yung gagamitin niyo kapag kayo po ay tumanda na." Kumbaga pinagpre-preparahan niya siya ng kanyang anak. Parang ah, naguhumundol niya nung na-realize niya na yung ginawa niya, nakita ng anak niya, at pinaghahandaan pa ng ginaya. Sumama din pala yung loob niya. So, ang aral ng kwentong ito ay igalang natin ang mga nakakatanda at maging mas pasensyoso tayo sa kanila. Minsan, maiinis tayo, pero dapat haba-habaan din natin yung pasensya natin kasi mga matatanda na ngayon. Tapos, tandaan natin na yung kung may mga batang nanonood sa atin, yung mga bata, kung anong ginagawa ng matanda, siya rin ang ginagawa ng mga bata. So, tandaan po natin yan. At ang bawat kabutihan na ating ginagawa ay bumabalik sa atin. Gayun din, yung kasamaan na ating ginagawa ay babalik din sa atin. Ano po? So, higala ang matatanda, ang mga kabataan, ginagaya ang matatanda. So, yun lang po.